Hello, people of God. Good evening. Pasensya na po kayo kung minsan lang mag-share ang lola nyo, lalo na ngayon lockdown. Buti doon ko natulog yung mga bata, yung mga alaga ko sa magulang nila. Kaya mag-isa lang po ako dito sa kwarto. So, nagkaroon po tayo ng time para po tayo ay makapag-share ng banal na mensahe ng ating Panginoon. So, bago po ang lahat ng yan ay tayo po ay manalangin at magdasal po tayo bago po tayo mag-start sa ating topic. So, samahan niyo po akong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ama, salamat po Panginoon sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa buong maghapon na pag-iingat niyo po sa amin. Ama, dalain po Diyos na ingatan niyo po kami at patuloy na gabayan sa magdamag, Panginoon. Naway maghari ang kapayapaan at katahimikan sa daigdig na ito na aming ginagalawan sa ngayon, Panginoon. Dalain ko, Diyos, Panginoon, na mawala na talaga ang virus na yan, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging malakas, maging matatag, at maging masipag sa lahat ng oras, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng katawan at protection, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng shield, Panginoon. Shield us, O God, with your holy blood, Panginoon, upang hindi namin maranasan ang nakamamatay na virus na yan, Panginoon. Lalo na ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na proteksyonan niyo po sila, Panginoon, ang aming mga tahanan, Panginoon. Shield us, O God, with your holy blood, God. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na patuloy na maging matatag sa aming pananampalataya, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mangunahan sa aming mga buhay, Panginoon. Maghari ka po, Panginoon, sa buong mundo at sa bawat isa sa aming Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makalapit, Panginoon, ng malaya, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Alisin niyo po ang mga balakid, ang mga hindrance, Panginoon, sa aming lakbayin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan sa araw-araw, Panginoon, ng mundong ito, Panginoon, na punong-puno ng kasalanan, Panginoon. Ano man ang nagawa naming kasalanan sa maghapon, Panginoon, hinihiling po namin na patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, Ama. Thank you, God, for everything, God. Ikaw lamang po ang aming itataas sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Si Jesus Christ, Panginoon, ikaw lamang ang aming Diyos mula noon hanggang ngayon at magpasa walang hanggan. In Jesus' name, I pray. Amen and amen and amen. So, ngayon po, kapatid, ang isi-share ko po sa inyo is, ang topic po natin is, how to go to heaven. Paano nga ba makarating sa langit? Kumbaga sa pag-apply ng trabaho, may proseso po. May proseso po ang mga kumpanya bago ka makapasok ng trabaho, right? Bugan dyan yung may resume, magpapasa ka ng resume, tapos may interview, may kung ano-ano mga requirements. So, ganun din po sa pagpasok ng kaharian ng langit. Kumbaga may requirements po on how to go to heaven. Kumbaga may mga baitang, may mga dapat gawin para po tayo ay makarating sa kaharian ng langit. So ano nga ba ang una? Ano nga ba ang unang step sa pagpunta sa kaharian ng langit? Ito po ay kailangan po is you must accept Jesus Christ. Accept Jesus Christ as your Lord and your Savior, as your own. Jesus Christ as your own Lord and Savior. Kumbaga, tanggapin po natin si Jesus Christ sa buhay natin at papasukin at maghari sa buhay natin si Jesus Christ. Yun po ang
ang first requirements po. Napakadali, di ba? Kumbaga sa trabaho, mas mahirap sa trabaho. Pero ito po, yung pagpunta sa kaharian ng langit, napakadali lang po ng step. Ang unang step is accept Jesus Christ in your life. So, mahirap bang gawin yun, mga kapatid? Diba, ang dali lang, accept Jesus Christ with your whole heart. Accept God in your heart, in your life, as your Lord and Savior in your life, in our life. So, number 2 is, believe that Jesus Christ raised up after 3 days of buried. Baga, maniwala ka na si Jesus Christ ay nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Naniniwala po ba tayo doon? Na si Jesus Christ ay nabuhay pagkaraan ng 3 araw. So, sino ba ang Diyos? Sino ba ibang Diyos na pagkaraan ng 3 araw is nabuhay? Di ba si Jesus Christ lang yun? Wala nang iba. Sino ba ang Diyos nyo? Ang Diyos nyo ba ay nabuhay pagkaraan ng 3 araw? Yun ang tanong. Yun ang tanongin nyo. Kasi ang Diyos namin, pagkaraan ng 3 araw, si Jesus Christ is nabuhay. He raised up. Kumbaga, He raised up after 3 days. Kumbaga, nabuhay po ang aming Panginoon na si Jesus Christ after 3 days. So, walang ibang Diyos talaga. Kumbaga, si Jesus Christ po lamang. Yun po yung pangalawa. Ang number 3 po is confess all your sin and God will forgive you. Kumbaga, sabihin po natin, i-confess natin ang ating mga kasalanan kay God, kay Jesus Christ o sa mga pastor na siyang mangunguna sa atin, na magpapatanggap po sa atin. Sabihin po natin ng buong puso kung ano yung nagawa natin kasalanan sa buhay natin mula pagkabata hanggang sa ngayon. Kailangan sabihin po natin, i-confess po natin para po tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. So, yun po yung number 3. Padali lang po. So, ang number 4 po is be born again Christian. Be born again Christian po. So, madali lang, di ba? Kumbaga, ang pagiging born again po, ang ibig sabihin po ng born again is relationship. Relasyon para po sa ating Panginoon. Kumbaga, magkakaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Kasi hindi naman po tayo maliligtas ng mga relihiyon eh. Maliligtas lang po tayo kung tayo po ay may relationship sa ating Panginoon. Kasi kung may relationship po tayo, madali po tayo makipag-usap, kumbaga, i-treat natin si God as God, hindi lang God, kundi as best friend natin. Kumbaga, maluwag nating sasabihin, masasabi sa Kanya kung ano yung gusto natin sabihin, kung ano yung mga problema natin. Kumbaga, kapag may relasyon ka sa Diyos, madali mong masabi kung ano yung gusto mong sabihin, kung ano yung nasa puso mo. So, kumbaga, madali mag-confess. Kapag kilala po natin kung sino ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. So, yun po yung pang-4. Be born again. So, ang panglima po na steps is be baptized. Be baptized po. Ito po ay nasusulat sa Acts 2:38. Ang sabi po sa English is, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and ye shall receive the Holy Ghost. Kumbaga, repent and be baptized every one of you. Hindi lang ako, hindi lang ikaw. Tayong lahat, every one of you. Para po tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Lahat po ay welcome. Walang sinisino, walang pinipili. Kung tatanggapin po natin si Jesus Christ at maging Panginoon at tagapagligtas na ating buhay, God will accept us. But repent and be baptized.
At sa Tagalog po, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan nino, sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kumbaga, repent and be baptized. Yun po yung panghuli nating requirements para po tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Kaya maniwala po tayo na iisa lang po ang Diyos na dapat nating kilalanin at tanggapin sa ating mga buhay. Walang iba po kundi si Jesus Christ. Jesus Christ is the Lord of all lords. Jesus Christ is the King of all kings. He is the only one God. No other, but only one, but only Jesus Christ. So, sino ang Diyos mo? Iisa lang po ang dapat nating kilalanin sa ating buhay. Ang luluhuran natin at tatawagin natin, kundi si Jesus Christ lamang. Wala nang iba. Siya lang ang nabuhay pagkaraan ng 3 araw. At siya ang Diyos na umakyat sa langit. Pumarito, umakyat sa langit. At siya rin ang babalik sa pagdating ng mga huling araw. God will come back soon. At walang nakakaalam kung kailan. So, mahirap po ba yung requirements na hinihingi natin, Panginoon? Napakadali lang, guys, diba? Ulitin ko ang una po is, the first is, you must accept. We, not you only, but we must accept Jesus Christ as Lord and our Savior of our life. And number 2 is, believe that Jesus Christ raised after 3 days of death. And number 3, confess our sins so that God will forgive us our sins. And number 4 is be born again. Be born again Christian. Huwag natin pandirihan ng born again Christian. O sasabihan natin na buwang again. Hindi nyo alam na importante po ang pagiging born again Christian. Dahil ang ibig sabihin ng born again Christian is relationship. Relationships sa ating Panginoon. So, ang panglima po is be baptized. Be baptized in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So, madali lang, diba guys? Napakadali ng requirements ni God. Madaling sumunod. Baga dalhin natin. Dalhin nyo ang aking pamatok. At napakagaan nito. Kung siseryosohin po natin. So, yan lang po guys. Ang share ko sa araw na to. Ngayon, kung nais nyo pong tanggapin si Jesus Christ sa inyong buhay, kung nais nyo pong papasukin at maniwala po sa Kanya, at kung gusto nyo makarating sa kaharian ng langit, pumunta po kayo sa church ng mga born again. GIL, basta born again, Trinitarian, na naniniwala sa 3 persona. Sa in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, kung nais po natin tanggapin si Jesus Christ sa buhay po natin, sumunod ka kapatid sa aking panalangin. Sumunod ka sa mga oras na to. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ako po ay lumalapit sa iyong banal na harapan, Panginoon. Kilala mo po ang aking pagkatao. Nalalaman mo po ang aking buhay. Sa iyo'y walang maililihim. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, tanggapin niyo po ang katulad ko, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Panginoon.
kung ano man ang mga kasalanan na gawa ko mula pagkabata. Linisin mo po ako, Panginoon, na inyong banal na dugo upang ako po ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ano man ang kasalanan ko, Panginoon, patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Linisin niyo po ako, Panginoon, ng inyong banal na dugo, Panginoon. Mula pagkabata, patawarin niyo po ang lahat-lahat ng aking kasalanan, Panginoon. Sa mga oras na to, Panginoon, tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay, Panginoon. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon. Iligtas niyo po ako, Panginoon, sa lahat-lahat ng kapahamakan, ng karamdaman o aksidente man. Sa oras na to, Panginoon, ikaw po ang laging mangunahan at maghari na sa buhay ko, Ama. Salamat po sa buhay mo, Panginoon, sa pag-alay ng inyong dugo, sa pag-alay ng iyong buhay, Panginoon, para sa aking mga kasalanan, Ama. Salamat po, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa pagtanggap sa akin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Ama at Hari at ang aming nag-iisang tagapagligtas na aming kaluluwa. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. Okay guys, yan lang po. Thank you. Thank you for watching. Please keep subscribe to my channel and like and comments down below po. Thank you guys. God bless everyone. I love you with the love of the Lord. Good evening. Mag-pray po tayo bago matulog. At pagkagising sa umaga, keep smile and always be positive. Sa bawat pagsubok, may laging nakalaan na solusyon si God. So huwag nating hayaan na hindi tayo makapanalangin at makipag-usap sa ating Panginoon. God bless everyone po, guys. Thank you for watching. Bye. I love you with the love of the Lord. Bye.